Magandang araw po sa bawat isa. Ako po si Lani Grace P. Solayaw. At ako naman, si Prince Tendy Sanmayaw, ang inyong inyong tagapagtalakay patungkol sa bayan ng Obando. Obando. Ang bayan ng Obando ay itinatag noong May 14, 1753. Ngunit bago pa iyan, ayon sa aking nasaliksik, noong 16th century, ang Obando ay tinawag na katangalan na nagmula sa salitang tangal, na isang uri ng puno na tumutubo lamang sa matutubig na lugar. Noong 1588, ang katangalan ay naging isang enkomienda sa ilalim ng pamumuno ni Don Felipe Arman Langanguy. At noong panahon na iyon ay meron lamang 800 na katao ang naninirahan dito. At ang kanilang hanap buhay ay pangingisda at pagtatanim. Ayon naman sa mapa noon pang 18th century, ang bayan ng Obando ay tinawag na Binuangan, at ito ay kabilang sa bayan ng May Kawayan kasama ang Valenzuela na nooy tinatawag na Polo. At noon ngang May 14, 1753, sa ilalim ng pamumuno ng Gobernador General na si Francisco C. de Obando y Solis ay naihiwalay na nga ang bayan na ito at tinawag na Obando, alinsunod sa kagustuhan ng Gobernador General. Noong 1907 naman, ay naging tuluyang independent na nga ang bayan ng Obando. At noong January 30, 1975, sa ilalim ng Presidential Decree bilang 646, ang 1.78 kwadrado kilometro ng gasak na botas ay naibalik sa Obando dahil sa paglaban ng mga opisyal. Sila ay naniniwala na dating bahagi ng munisipal ang gasak at inampun lamang ng nabota sa paglipas ng panahon. Karamihan sa bahaging ito ay palaisdaan at may mabuhanging baybayin na sinasabing kapag ito raw ay umunlad ay magiging isang magandang tourist spot. Sa pamamagitan ng resolusyon ng Konsehong Munisipal ng 1975, naging isang barangay ang area at pinangalan ng Salambao bilang pagbibigay papuri sa isang patron ng Obando. At ayon sa ating pinangahawakan, ang mga Pilipino ay mayroon ng sariling tradisyon at paniniwala noon pa man bago pa dumating ang mga Kastila. Isa na rito ang ritual na tinatawag na Kasilunawan. Ating aalamin kung ano nga ba ang Kasilunawan kay Tatang Bando, hindi niya tunay na pangalan. At ano naman nga ba ang kinalaman nito sa naging kasaysayan ng Obando? Tatay Bando? Kasilunawan. Pinamumunuan ito ng isang Katalonan o babaeng pare. Ang ritual na ito ay para sa Diyos na may pangalang Lina. Nagtitipon-tipon ang mga mamamayan sa gitna ng isang masukal na kagubatan. Mayroong isang sagisag na kumakatawan sa ari ng lalaki na nasa gitna ng seremonya. Ang apoy ay may dalang init sa kanilang sinapupunan. Sa isang animoy sensual na sayaw ay nagiging isa ang tao at kalikasan upang lumikha ng buhay. Sa pagdating ng mga Kastila, upang lalong mahikayat at maipalaganap ang Kristyanismo, ay pinalitan ng mga sagisag ng tatlong mga santo. Santa Clara ng Assisi, ang pinakapatanda o pinakapatron ng Obando. Siya ang patron ng magagandang panahon o pagpapaaliwalas ng kalangitan. Pinaniniwalaang ang pagsasayaw para kay Santa Clara ay magkakaloob ng mapapangasawa at pagkakaroon ng anak o partikular ang babaeng sanggol. San Pascual Bailon ang patron kung nais ay sanggol na lalaki. Ang apelyido de San Pascual ay hango sa Kastilang salita na baile. Nangangahulugan daw ito ng isang taong mahilig magsayaw. Ang Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion de Salambao ay dinala sa Obando noong June 19, 1763.
Ayon sa testimonya, nangingisda ang magkapatid na Juan at Julian de la Cruz. Kasama din nila si Diego de la Cruz nang mahuli sa Salambao ang imahen ng Birhen Maria. Ang Salambao ay lambat na sinusuportahan ng pinagkrus na kawayan at nakalagay sa isang balsa. Noong patungo na sila sa Tambobong ay bumigat ang Salambao at hirap silang makasagwan. Ngunit noong nagpasya silang magsagwang patungong Ubando ay naging madali ang pagsagwan at walang hirap nila itong narating. Simula noon ay tinawag itong Nuestra Señora de Salambao. Sa paglipas ng panahon, ang Birhen ng Salambao ay naging pintakasing santo ng mga mangingisda at masaganang ani. Ang makasaysayang simbahan ng Ubando ay kilala din bilang parokyang simbahan ng San Pascual Bailon, ay piping saksi sa Ubando sa paglipas ng panahon. Ang Ordeng Franciscano ang nagpatayo nito noong April 29, 1754 sa pamumuno ni Reverendo Padre Manuel de Olivencia. Noong 1945, nawasak ang simbahan bunsod ng ikalawang digmaang pandaigdig. Maraming salamat, Tatang Bando. Karagdagan pa sa ating mga manonood, ang ritual na kasilunawan noon ay talagang mahalaga dahil na rin sa pagkokonsidera na mababang klase ng babae ang hindi pagkakaroon ng anak. Bukod pa rito, sila rin ay nakakaranas ng pangungutya. At sa paglipas nga ng panahon ay lumaganap ang Kristyanismo sa bayan ng Obando at sa kasulukuyan, naging kilala ang bayan sa tinatawag nilang fertility rites o sayaw sa Obando na may kinalaman sa Kristyanismo. At alam nyo ba na ang Obando ay pangatlo sa may pinakamababang populasyon dito sa Bulacan? Ayon sa census noong 2020, ito ay mayroong 59,978 na populasyon at ito rin ang tinaguriang smallest town of Bulacan. Binubuo lamang ito ng 11 barangay. Ito ang mga sumusunod: Barangay Binuwangan, Katanghalan, Hulo, Lawa, Salambao, Paco, Pag-asa, Paliwas, Pangulo, San Pascual at Barangay Tawiran. Narito naman ang mga ilang nanungkulang mayor sa bayan na ito. Si Antonio Joaquin mula noong 1986 hanggang 1989, Bienvenido Evangelista noong 1989 hanggang 1992. Conrado Lumabas Jr. mula 1992 hanggang 2001. Onesimo Joaquin mula 2001 hanggang 2004. Zoilito Santiago mula 2004 hanggang 2007. Orencio Gabriel mula 2007 hanggang 2013, Edwin C. Santos mula 2013 hanggang 2022, at si Leonardo Valeda mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. May magaganda ring tanawin at istruktura ang Obando. Narito ang ilang mga lugar na dinarayo ng marami na nagmula pa sa malalayong lugar. Parish of San Pascual Bailon. Santa Cruz Parish.
Iran Bridge. Oh, gusto niyo na bang pumunta agad sa Obando? Wait lang, dahil meron pang ibabahagi sa atin si Sagmayaw patungkol sa bayan na ito. Oh, Miss Sagmayaw, pasok! Magandang umaga sa inyong lahat. Dumako na tayo sa pistang bayan ng Obando, o ang tinatawag na bayang pinagpala. So, alam naman natin na merong isang festival sa Pilipinas kung saan kilalang-kilala ito sa mga gustong magkaroon ng anak. So, isa sa festival na ito ay yung fertility dance, which is yan from Obando, Bulacan. Ito ay ginaganap tuwing ika-17 ng Mayo hanggang ika-19 ng Mayo. Dinarayo ito ng mga mag-asawang humihiling na mabiyayaan ng anak. Ang kanilang patron ay sina San Pascual Bailon, Santa Clara at Nuestra Señora de Salambao. Si San Pascual Bailon ay patron ng mga gustong magkaanak. Si Santa Clara naman ay para sa magandang klima. At si Nuestra Señora de Salambao ay para sa mga mananagat na kung saan para ito sa magandang huli ng mga isda. So, maraming mananayaw ang makikita taon-taon kasama ang kabataang tinuturuan nilang may sa puso't may sa buhay mga katutubong tradisyon. So, kapag pinatugtog ng Santa Clara, pinong-pino, ang lahat ng mga magkakapares na babae at lalaki ay sumasayaw na ng pandango. So, sa next slide, mapapanood natin dito kung paano ginagawa ang Fertility Dance Festival. So, dito rin makikita natin yung iba't ibang kasuotan at lugar na dinaraanan nila tuwing pinaparad ng patron. Simulan na natin. Pagdating ko po sa Obando ay magsasayaw ng pandango. Isang pangako, isang panata, isang tradisyon. Taon-taon nagtitipon sa Obando, Bulacan ang mga deboto ng tatlong patron. San Pascual Bailon para sa mga humihiling na mabiyayaan ng anak. Santa Clara para sa magandang klima o panahon. Our Lady of Salambao para sa mga mangingisda para sa kanilang magandang huli. Nagsisimula ang piyestang ito ng May 17 hanggang May 19. Pagsasayaw habang pumaparada o kilala sa tawag na Dance for Fertility. Pag-indak sa musika ng Santa Clara, kalakip ang panalangin na mabiyayaan ng anak. Halos 6 na kilometro din ang haba ng parada, mula Obando Church hanggang sa Barangay Lawa at pabalik ng simbahan. Pansamantalang huminto ang tradisyon, dala ng pandemya, ay hindi nito mabubura sa isip ng mga tao ang paggunita o pagsagawa na makulay at makabuluhang piyesta ng Obando, Bulacan. So, dumako na tayo sa produkto at hanap buhay.
Yan. Isa sa mga produkto ng mga taga-Ubando ay sarang dampalit. So, ang dampalit, kung nakikita nyo to, ito, yung mga dahon-dahon na yan, yan yung dampalit. So, hindi ko lang alam kung nakakita na ako nito sa personal. Ayun. So, yun. Kung sa atin may papaya, kung alam natin may itsarang papaya, meron din itsarang dampalit. Ang sumunod, okay ng Ubando. So, nakikita natin yung okay nila, ang lalaki ng shrimp, no? Pero dahil siguro sa, ayun, ang isang hanap buhay nila is pangingisda, and malapit rin sila sa mga anyong tubig, okay din ang isa sa kanilang mga produkto. Hanap buhay, yun, kakasabi ko nga lang kanina, pangingisda, paggawa ng damit. Sa tingin ko, paggawa ng damit is na punta rin sa kanila or isa rin sa hanap buhay nila. Dahil sa, ayun, nakita natin sa video kanina, di ba? Ba't ibang makukulay na damit ang kanilang mga suot. Tapos parang kada pangkat, may kakaiba yung design ng mga damit nila. Yan. Food processing. Yun nga, tulad ng sabi ko, since food processing since pangingisda ang hanap buhay nila, maaari din sila makagawa ng mga processed food like yun, sardinas, tuna, or pwede rin sa bangus. Yan. Yan, mga kilalang tao na may ambag sa kasaysayan ng Ubando. Yan, magsimula tayo kay Caroli. Yan. Rolando C. Lazaro, maaaring tawaging Caroli, ay sinilang sa Barrio Paco, Ubando, Bulacan, noong ika-14 ng Enero, taong 1941. So, si Caroli noong taong 1988 ay nagtapos sa kanyang mahigit 2 dekadang pagiging kawani ng Meralco. Sinundan na ito ng kanyang paglilingkod sa Senado ng Pilipinas bilang isang assistant secretary sa tanggapan ni Senate Secretary Attorney Edwin Acoba sa ilalim ng nooy Senate President ni Jovito Salonga. Si Father Eliseo naman, or Eliseo Mercado Jr. or Father June, he is fondly called, he was born on May 29, 1948 in Ubando, Bulacan. So, sorry may mga part dito na English kasi sa Facebook ko lang siya nakuha since wala akong makuha sa internet. So, si Father Eliseo, sabi niya sa isang documentary niya, I did not want to become a priest. I wanted to be a politician. So, ayun, sa pagiging party niya naman, marami siyang misyonaryo na napuntahan. Ngayon, nakapag-roam siya, nakapag-ibang bansa siya. Tapos, pati na rin sa part ng Mindanao, yun, nag-missionary din siya doon. So, ayan, si Paring Sil, yun, tawagin na lang natin Paring Sil. Or pangalan niya is Priscilio Evangelista. Ayan, pinanganak noong July 9, 1939 sa Ubando, Bulacan. A Filipino short writer, novelist, columnist, and illustrator. So, nagsimula siya na maging illustrator ng isang maikling story para sa Bulaklak Publication and Miranda Publication. Isa rin siya sa layout artist ng Student Canteen and editor ng Cinderella comics published by Rene, Victoria, and Screen Comics Publication. Sumunod dyan si J.M. Santiago. Anak siya ni Federico and Rose Santiago sa Barangay Hulo. Isa siya sa director and editor. Isa siya sa
visual effect artist, and animator. And kilala siya bilang kilala siya sa isa sa nagtrabaho ng Spider-Man. Yan, yung Into the Spider-Verse nung 2018, and yung Water Honor 2014, and The Magic Show 2015. So, JM is a Filipino member of the visual. Ayun nga. Ngayon is nasa Canada na siya nakabase. Hindi na siya sa Pilipinas. Ito pa pala. Hindi ko nabanggit dyan. Director din siya ng Vancouver B-Movie Factory. Custom made by the TV episode 2015. So, ayun. Parang ang Ubando Bulacan no? Madami silang tanyag na mga artist. So, ayan. Si Paquito. Familiar yung mukha ni Paquito, ha? Hindi ko alam kung nakita ko ba siya sa TV. So, siya ay isang former vice mayor. Ang pangalan niya is Francisco Daes. Siya ay pinanganak sa Pag-asa, Ubando, Bulacan noong June 4, 1924. So, si Paquito ay nag-serve ng 2 taon na post commander ni Manuel L. Quezon. So, ngayon is nasa US na siya nakatira. Hindi na rin siya sa Pilipinas. Tas, ayan. Before siya mamatay, sinabi niya na sinabi niya na sana daw na ang Ubando ay ma-preserve and ma-maintain ang kasiyahan para sa mga future Ubadeños. So, ayun, kahit mamamatay na si Paquito, pinaramdam niya pa rin na mahal niya ang pinanggalingan niyang Ubando. So, si Michelle, or pangalan niya is Michelle Talag Oblea. Pinanganak siya, lumaki siya sa Osmeña Street. Ngayon ay Francisco Lumabas, Barangay Katanghalan, Ubando. Siya yung anak ni Manny and Nel Oblea. So, ayun, nakikita naman natin sa picture niya dyan. Nag-join siya ng mga beauty pageant tulad ng Natatanging Bulaqueño, and na-award siya ng prestigious doon. And Michelle also nakakuha siya ng Miss UST title and wore cover Miss Earth Philippines 2008 crown. So, ayun, ngayon isa na siya sa executive top pharmaceutical company in Redwood, California. Sumunod na dyan si Nicanor S. Bautista, or kilala sa pangalang Nick. Ayan. Kitang-kita dyan, naka all caps na assign siya or na-promote siya dahil sa kanyang kagalingan ni President Benigno S. Aquino III. So, ayan. And position niya is Special Trade Representative ng Philippine Foreign Trade Service Corps under the Department of Trade and Industry, or DTI. So, yun ang pinakauli si Dr. Simon, or si Dr. Simon Claridades Sr. and former board member Bukal, President, Provincial Board, or now tinatawag na Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan. Ito is February 18, 1902 hanggang April 2, 1968. So, si Dr. Simon is nakipaglaban pa siya sa
Death March to Bataan. Tapos ayun, para hindi siya mamatay doon, nagpanggap siya na nagpatay-patayan siya para ayun, hindi siya mapatay ng mga kalaban nila doon. Ayun, dumako na tayo sa kalagay ng lipunan sa kasalukuyan. So ito, ang ginawa ko lang parang before and after. Ayan, Obando Church altar noong 1969 at 2019. Ayan. Ito, sa Google ko lang din siya nakita, yun sa Google Map. Itsura noon ng pamahalaan ng bayan ng Obando. Ayan, noon at ngayon, tulay naman. So, parang walang pinagbago, no? Sakyan lang. Tapos nawala lang yung puno, pati yung building sa likod. Ito, documentary to. Itong next slide, documentary naman siya. Pero, ito yung yung nangyayari ngayon sa Obando. Kumbaga, anong estado ng Obando ngayon sa kasalukuyan. Walang bagyo pero hindi nawawala ang baha. Yan po ang sitwasyon ng mga residente sa ilang lugar sa Obando, Bulacan na tila normal nang namumuhay kasama ang perwisyong dala ng baha. Ang mga posibleng dahilan ng kanilang kalbaryo sa pagsusuri ng mga eksperto, alamin sa GMA Integrated News Special Report ng saksing si June Veneracion. Naglalakihang alon ang humampas sa mga bahay kasabay ng pagtama ng bagyong Paeng noong Oktubre sa barangay Salambao sa Obando, Bulacan. Kinailangang ilikas ang mga nakatira. Pero bumagyo man o umaaraw, ang baha sa barangay Salambao hindi na halos nawawala. Malayong malayo sa dati nitong itsura, ilang dekada lang ang nakakaraan. Kilala noon sa paggawa ng asin ang barangay Salambao. Sa mga litratong ito nakuha noong dekada 90, makikita ang malawak na asinan. Dito ipinanganak ang kapitan ng barangay na si Mercy Dolorito. Kahit paano, siyempre, medyo masagana, madaling kumita ng pera. Kasi nga, dahil doon sa asinan na yon. Makalipas ang maraming taon, ang dating asinan dito sa barangay Salambao, eto na ngayon, wala nang makikitang bakas ng lupa sa paligid. Kasabay ng paglubog ng komunidad, ang dahang-dahang pagbabago sa takbo ng buhay ng mga nakatira rito. Kung dati, meron pang nalalakaran na lupa at pilapil ang mga residente. Ngayon, halos wala nang natira. Sa mga lumang litrato at alaala na lang makikita ang lumubog na nakaraan ng barangay Salambao. Malaki raw ang pinagkaiba ng noon at ngayon. Sa gilid ng asinan, halos namumulot lang daw ng alimango noon ang mga residente. Sa alimango lang, totoo, banyi-banyira. Sa ngayon, mahirap na maka 2 kilo, 3 kilo. Kaya naman bangka ang pangunahing transportasyon dito. Yun nga walang sariling bangka, kailangan mamasahe. Siksikan sa daungan tuwing madaling araw, lalo na kapag may eskwela. 20 minuto ang biyahe para makarating sa lupa mula sa mga lubog na komunidad. 20 pesos ang pamasahe ng mga estudyante, 40 naman kapag hindi. Pag umuulan, paano? Minsan po alog-alog. Lalo na po pag malakas yung alon. Sanay na po kami. Maaga pa lang nagsisimula na yung mga biyahe ng mga bangka dito. Mga alas 4:30 pa lang na madaling araw ay tuloy-tuloy na yung mga biyahe ng mga bangka para maghatid ng mga estudyante at maging yung mga pumapasok sa kanilang trabaho. Ang problema rito, kapag masama ang panahon, marami ang pinipiling manatili na lang sa kanilang tahanan kesa naman bumiyahe. Pag masama ako naman po ang panahon,
Hindi naman po ako mapasok, sabi ni Mama, dahil delikado daw po. Dahil bangka lang ang pwedeng sakyan, pahirapan kapag may medical emergency. Minsan, hindi na raw umaabot ng buhay sa ospital ang pasyente. Kabuanan ngayon ni Mia Rose Evangelista, kaya hindi niya maiwasang kabahan. Pagdadaanan na naman niya ang hirap na naranasan noong isilang ang dalawa niyang unang anak. Ang isa pa naman sa kanyang anak ay ipinanganak na may sakit sa puso. Minsan, pag-alanganing oras, minsan wala pang masakit. Lalo pagka, kunwari po gabi, ibig ka mga anak, kaya hating gabi, alanganing oras, hindi nyo po alam kung saan kayo kukuha ng bangka. Bangka rin ang gamit sa pagde-deliver ng maiinom na tubig. Kapag walang water delivery, sa poso na lang diretsyong umiinom ang ilang residente. Okay lang, para mineral lang din. Karamihan ng mga bahay dito nakatirig sa kawayan. Gaya nito, sa likurang bahagi. Nandito yung kanilang paliguan. Nandito rin yung kanilang palikuran. Lahat ng yan sa dagat ang bagsak. Mahirap pero sinisikap pa rin ng barangay na mapanatili ang kalinisan. May pagkakataong isang beses lang kada buwan ang paghakot ng basura. Ibinabangka rin ito para maitapon sa kalapit na dam site. Ang mga nabubulok na basura, dagat daw ang tapunan para magsilbi na ring pagkain ng mga isda. Ang problema sa mga coastal barangay, abot din hanggang kabayanan ng Obando. Yung matandang pader, yung kauna-unahan. Ang bahay na pinagawa ng mayor ng Obando para sa kanyang magulang 30 taon na ang nakararaan, lubog na dahil sa tambak ng lupa. Kailangan ito dahil itinataas ang kalsada bilang solusyon sa tumataas na baha. Nilulubog na ang mga karsada. Mapipilitan ka ngayon na dahil sa baha, kailangan patambakan mo na rin yung mga bakuran mo dahil maiiwang ka. Ang sitwasyon sa Obando ay problema rin sa ibang bayan gaya ng May Kawayan at Bulacan, batay sa pag-aaral ng UP Resilience Institute. Dalawa ang nakikitang dahilan ng mga eksperto. Ang pagtaas ng sea level dahil sa natutunaw na polar ice caps, resulta ng climate change, at ang land subsidence o pagguho ng lupa. If you combine those two effects sa coastline, babagsak yung lupa, tataas yung dagat, magkakaroon ng inundation. So, yun nga ang dahilan kung bakit lumulubog yung mga ibang coastal areas. Nakakatakot isipin kung ano pa ang posibleng mangyari sa hinaharap. Sa kabila nito, wala raw sa isipan ng mga residente ng barangay Salambao ang umalis. Ang tangi lang daw nilang magagawa ay sumabay sa agos ng nagbabagong panahon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Salamat sa mga nanood. Yun lamang ang aking may babahagi.